Inaasang tatama na sa lupa ang bagyong Basyang sa Aurora bukas ng gabi. 6 na lugar sa Luzon ang itinaas sa Public Storm Warning Signal number 2. At dahil sa bagyong Basyang, asahan na raw na magiging maulan sa Metro Manila na may halong pagkulog at pagkidlat. Live mula sa Pag-asa, saksi si James Velasquez. James? Yes, Igan Pia, base nga sa pinakahuling weather forecast ng Pag-asa, inaasa magla-landfall ang bagyong Basyang sa Aurora bukas ng gabi. Huling namataan ang bagyong Basyang sa layo 320 kilometro mula sa silangan ng Vera, Catanduanes. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 95 kilometers per hour at bugsong umaabot sa 120 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo sa bilis na 22 kilometers per hour sa direksyong west-northwest. Nakataas ang Public Storm Warning Signal number 2 sa Catanduanes, Camarines Norte, Polillo Island, Aurora, Quirino at Isabela. Signal number 1 naman sa Camarines Sur, Albay, Quezon, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, Mountain Province, Kalinga at Cagayan. Kung magpapatuloy sa ganitong bilis ang paggalaw ng bagyo, inaasahang Martes ng gabi ay magla-landfall na sa Aurora si Basyang. Miyerkules ng gabi, tinatayang nasa 120 kilometers west-southwest na ito ng lawag. So makikita naman natin sa satellite imagery, halos hindi naman masyado makapal yung pag-uulap. So hindi ganun katindi lalo sa Metro Manila, pero na-expect pa rin natin na posibleng mag-enhance siya ng southwest. Saka yung kanina sa Metro Manila, meron tayong thunderstorms. So meron pa rin tong dahil po sa bagyo. At habang papalapit ang bagyo, makakaranas ng pag-ulan ang Kalakang, Maynila na may halong pagkulog at pagkidlat. Pasado alas 5 ng hapon kanina, 2 oras na naantala ang operasyon ng LRT-1 extension sa may Balintawak extension matapos pinaghinalaang tinamaan ng kidlat. Ilang minuto ring naantala ang biyahe ng LRT-2 Santolan Recto matapos magkaroon ng signaling problema sistema dala ng sunod-sunod na pagkidlat sa bahaging Katipunan. At Igan Pia, inaabisuhan nga ng Pag-asa ang ating mga kababayan na nakatira sa mga lugar kung saan nakataas ang storm signal number 2 at 1 na mag-ingat sa posibleng pagkakaroon ng mga flash floods at landslides sa kanilang lugar. Pansamantala na rin ipinagbawal ng Coast Guard ang pagbiyahe pahilaga ng mga sasakyang pandagat na may timbang na bababa sa 1,000 tonelada. Live mula sa Quezon City, ako si James Velasquez, ang inyong saksi.